Ay, magandang umaga po. This time is 1:19 ng madaling araw po. At ang ating pong pag-usapan ay isa na namang matalim na komentaryo ni Engineer Dr. Toto Causing. At ito ay patungkol na naman ulit kay Erwin Tulfo na isang pinakabastos na nakilala ko na journalist sa Pilipinas. Second lang ata si Rafi Tulfo sa kanya. So ngayon po, ang pag-usapan natin ay ito. Alam na pala ng COMELEC ang citizenship ni Tulfo. Sa panahon na yun, nung nagsampa si Tulfo ng kandidatura sa pagka-senador noong October 1 to October 8. Pero wala silang ginawa. Okay? So bago ang lahat, siguro mag-joke lang muna tayo. Ang joke natin, nakuha ko ito po kay Copper Silapid. Ang joke niya na sabi niya, kasi nagsimba rin ako kanina, Katoliko ako, minsang araw, habang nag-antay tayo ng mga audience, isang araw, merong isang OFW na umuwi galing sa Australia. Dumating siya sa Pilipinas at nakabili siya ng bagong tuta, bagong aso. Siguro si Chu pa yung mga magandang tuta na yun. So ngayon, sabi niya, kailangan ang tuta ay titingnan natin na parang isang tao rin. At kung parang isang tao, at bibigyan din natin ng pangalan. So kaya gusto niyang mabigyan ng pangalan, pumunta po siya sa simbahan. Pumunta sa simbahan, nandun si Father. Nakausap na si Father Anton. Sabihin na natin Father Anton, si Father Anton, OSA, San Agustin. So sabi niya, Father, ay taga rito po ako sa Santa Mesa. Ay dito ka po, ikaw ang kura paroko rito. Pwede po ba ako makisuyo, Father? Ay ipapabinyagan ko lang po yung aking bagong bili na tuta, na aso. Sabi ni Father, aba, Ma'am, hindi po kami nagbibinyag ng mga aso. Tao po ang binibinyagan namin at Katoliko na tao. So sabi niya ganun. Paano yan, Father? Wala na bang pag-asa to? Sabi niya, hindi talaga bawal po sa relihiyon yan. Sa ng aso, magbibinyag ng aso. Tapos, ang nangyari, paano yun, Father? Pwede mo ba ko maituro sa iba? Sabi niya, tika muna. Dito sa kabila, nagtanong siya. Walang sinabi si Father. Nagtanong siya sa ibang mga tao. Pero Father, sabi daw pupunta daw ako doon sa kabilang banda. Sa simbahan ng mga ibang protestante, pwede ron na bibinyagan yung aso. So, kayon, sabi ng pare, ganun ba? Oo. Sige, Father, magdo-donate pa naman sana ako ng 1 million sa simbahan pagkatapos nito mabinyagan ng aking asawa. Ay, naku, dito na lang, bakit hindi mo sinabi Katoliko pala yung aso mo? O yun, joke lang ni Percy Lapid. Magandang umaga po sa inyong lahat, no? Si Oscar Montano, bayaran ba sila? Astra Housing. Okay, si kapatid ko sa Mindanao. Mendagahe, Rome, Italy, stay safe. At tapos sino pa? Sila pong pinakamaaga at ang iba ay hindi naman lang nag-comment pero marami na po sa ating monitor ay umabot to mga 100 na po yung mahigit yung nanonood sa ngayon. Pero bagong lahat siguro, mabuti pa ay mag-tackle muna ako sa ginitong yung AKAP, no, bago tayo pupunta sa topic kay Tulfo. Yung AKAP, alam mo na, sobra talagang asar ko sa AKAP, no. Ginagamit ito pambili ng boto.
Tapos, lahat na po ng kasinungalingan ay ginagamit na nila para lamang makumbinsi ang tao na nakatingin na puro na lamang kakurakutan ang ginagawa ninyo sa pamamagitan ng ayuda. Alam niyo po, bago ko ibibigay ang katwiran na binibigay nila, ay ganito. Ang AKAP po, base po sa aking mga pagtatanong, kagaya dyan sa probinsya ng Quezon, sa Quezon Province. Ang may isang kapitan dyan sa distrito ni J.J. Suarez. Di ba? Kala mo sikat na si J.J. Suarez sa Quad Committee. Oh. Nagreklamo, itong kapitan dyan, isa sa kapitan dyan sa distrito ni J.J. Suarez sa Quezon. Ang sabi ay hanggang 4 na beses, basta mga tauhan ni J.J. Suarez, hanggang 4 na beses nakakakuha ng ayuda na AKAP at saka AX. Bakit? Kasi siyempre, sila ang umiindurso. Kaya kasinungalingan po, unang kasinungalingan na nangyayari dito po, ay kasinungalingan po ang sinasabi ng DSWD, lalo na si Rex Gatchalian, number 1 na sinungaling din yan ngayon. Sinasabi niya na lahat naman daw, wala daw politiko na nakikialam. Ito na naman, ang sobra naman. Ang problema sa iyo, Rex Gatchalian, punong-puno na po ang Facebook, ang Twitter, ang TikTok, ang Instagram ng mga litrato ng pamimigay ng ayuda na kung saan nakikita po ang mga tarpaulin ng politiko. Nakikita po ang mga politiko na nagsasalita. Umiikot pa sa lahat ng mall, lalo ng SM Mall. Ito si Tambaluslos o Martin Romualdez. Paano namin itatanggi yan? Siya mismo nag-anunsyo ng AKAP na pamimigay. Kahit tingnan pa natin, andito na lagi yan sa YouTube, hindi na matatanggal yan. Sa Cavite, nabigay pa nga siya, sabi niya, eng. Oh. Grabe, tapos sabihin mo, walang politiko nakikialam. Napakasinungaling mo talaga, Secretary Rex Gatchalian. Kasing sinungaling ka rin ng iyong kapatid na Senator, Win Gatchalian. Alam mo ba kung bakit nasasabi kong sinungaling si Win Gatchalian? Dito, naalaala nyo ba noon na may nahuli sa CCTV ang isang puti na Cadillac? Cadillac ba yung hindi ako magkamali? Na may numero 7 na plaka. Alam nyo, ladies and gentlemen, just to educate you, ang mga plaka po na numero 7, tawag din mga vanity plate. Ang may plaka na number 1, si President niya na nakagamit. Kapag ang plaka po number 2, Vice President po ang gumagamit. Kapag ang plaka po ay number 3, ang gumagamit po niyan ay Senate President. Pag ang plaka po ay number 4, ang gumagamit po niyan ay Speaker of the House of Representatives. Kapag ang plaka po ay number, sana ba tayo? President, Vice President, Senate President, House of Representatives, number 4. Ang number 5 po, yan po ang Chief Justice ng Supreme Court ang gumagamit. So, ang number 6, akit ka naman balik ka sa executive. Yan po lahat ng secretary, kagaya si Secretary na Erwin Tulfo nung araw, number 6 ang plaka niya. So kapag katapos niyan, ang katapo naman o kasapi naman ng legislative na mas mataas ang Senate, yung senators, number 7. Pagkatapos, kasunod yan, mga congressmen, number 8. Mga justices ng Supreme Court, number 9. Tapos ang mga Court of Appeals justices, number 10. Sandiganban justices, number 10. Court of Tax Appeals justices, number 10. Ganun po ang vanity plate po ang tawag doon. Ngayon, itong Cadillac na yun, na may plaka na number 7, ay nahuli na laman pala na ang kumpanya ni Rex at Win Gatchalian ang may-ari at ang sakay pa nun ay tatay nila. Tatay si Plastic King, si William Gatchalian. So,
Ngayon, hindi niya inamin. So, kaya mga sinungaling talaga, lahing sinungaling talaga ang mga ito. So, nevertheless, marami-rami na rin ang ating kuwan ngayon. Yun lang muna ang ating mga pasakalye bago tayo mag-umpisa. Ang ating topic po, ulitin ko, alam na po ng COMELEC na US citizen at sentensyado sa libel si Erwin Tulfo bago pa lamang si Erwin Tulfo magsampa ng kanyang kandidatura noong October 1 to October 8 para pagkasenador. Ngayon, tingnan nyo naman, si Kibuloy nagsampa po ng kanyang kandidatura pagkasenador sa pamamagitan ng kanyang abogado na si Attorney Mark Tolentino. Noong October 8 din, magkasunod kami. Ako nag-file din ng aking kandidatura noong October 8 doon sa Manila Hotel. So, given that situation, sa tatlo kami, nagsalita una sa akin, sa stage, pinasalita si Attorney Mark Tolentino para kay Kibuloy. So, sinabi ni Mark Tolentino na ipaglaban ni Kibuloy ang religious freedom. Pagkatapos niyan, ay nagsalita rin ako, sabi ko, kami ipaglalaban din namin sa bunyog. Bunyog pagkakaisa, ang religious freedom, pero hindi kasama ang sex assault. Ganon sinabi ko. Tapos ito si Erwin Tulfo, tumakbo at nagsampa ng kandidatur mga mas earlier than us. Siguro kung hindi ko nagkamali, mga October 6 siguro, October 5. Ganon. Ngayon, ito na po. Pagkatapos ko makapagsampa ng kandidatura, nakatanggap po ako ng summons, ng complaint galing sa Law Department ng Commission on Election. At ang reklamo laban po sa akin ay ako raw po daw ay nuisance candidate. At ang kanilang ginamit na dahilan kung bakit daw ako nuisance candidate ay dahil ako po ay na-disbar. At dahil ako ay na-disbar bilang abogado na tanggalan ng lisensya, ay magsisinungaling lamang ako. At dahil ako'y may tendensiya na magsinungaling, ang hindi ako bagay sa sagradong opisina ng Senado. Dahil ang opisina ng Senado ay isang breeding ground o sabihin na natin breeding farm ng magiging presidente. Tama ba yun? Di ba si Digong Duterte naging presidente galing sa pagka-mayor, hindi naman pagka-senador? Si Noynoy Aquino, senador, bago naging presidente. Si Gloria Macapagal Arroyo, senador, bago naging presidente. Si Erap Estrada, senador, bago naging presidente. Ang sinundan niya si Fidel Ramos, hindi senador. Dating Defense Secretary, si Fidel Ramos, ni Cory Aquino, bagong naging presidente. So, ibig sabihin, si Cory Aquino, teacher sa math, bago naging presidente. Ibig sabihin, hindi mo pwede matatanggap na argumento ang sinabi ng COMELEC na dahilan para ako'y tanggalan ng pag-asa o sabihin ng privilege para mailagay ang aking pangalan sa isa sa mga official candidates ng pagkasenador. So, kita mo, sabi nga ni Atty. Claire Castro, disbarred lang, tatanggalin nyo, nuisance. Itong iba to, si Erwin Tulfo, na-convict libel, 4 na counts, tapos US citizen pa, hindi nyo tinanggal. Ito si Kibuloy, although hindi pa nasintensyahan, pero ang dami rin niyang kaso na pwede mong tawagin nuisance. Di ba? Ang sa pagkadeklara sa nuisance po, ay hindi yan nakasandal sa disqualification. Nakasandal po yun kung anong tingin nila, kung ang tingin sa ay buang, at meron silang doctor certificate na buang ka, hindi ka patakbuhin kasi magkukos ka lamang ng joke. Sirain mo lamang ang reputasyon ng eleksyon. So, yan ang gusto na argumento ng COMELEC laban sa akin. Tatanggalin ka bilang kandidato kasi ang pagka-disbar mo, sisirain mo lang ang pangalan ng electoral process. Hindi po ako naniwala dyan. Hindi ko naman kayo sinasabihan na maniwala kayo sa akin. But then, it is up to you to decide whether it is correct or not. Now, let us go to Kibuloy.
Ako muna, balik muna sa akin. Wala po akong disqualification kasi unang-una, Filipino citizen ako. Pinanganak ako sa Coronadal City, South Cotabato, at hindi ako nagiging citizen ng ibang bansa kailanman. Pangalawa, nasa edad naman ako kasi nung time na sinampa ko, 59 ako, at ang kailangan lamang para maging senador ay 35 years old. Pangatlo, marunong naman ako bumasa. Marunong sumulat. In fact, ang dami kong ang kurso eh. Journalist ako. At editor ako bilang journalist. English pang aming mga dyaryo. So, ibig sabihin, without bragging about it, ay magaling ako sa English. Okay? Next, inhinyero pa ako. Civil engineer ako, licensed civil engineer. Baka pasaba yung buang ng pagka-license sa engineering na exam sa tinatawag na Professional Regulations Commission. At nakapasa pa ako sa bar exam. Tinanggap ng Supreme Court ang aking aplikasyon. Tapos, binigyan pa ako ng degree na Doctor of Jurisprudence ng pamantasan ng lungsod ng Maynila, College of Law. So, yan ang kwalifikasyon ko. Magkukos lang daw ako ng joke. Sisirain ko lamang daw ang eleksyon. Bahala na kayo magdesisyon. Although, siyempre, intindihan nyo naman ako, mag-argumento talaga ako. And, one more thing. Hindi po ako nagbibiro at hindi nagyayabang. Mataas pong IQ ko. Sa pag-take ko ng exam, ang IQ ko po umabot po 138 po. Ganoon lang po. So, sabihin, nasa genius level po. At kung genius level, baka sabihin niyo buang ako. Well, mas maganda patawagin niyo ako buang kaysa sabihin niyo na ang kandidatura ko ay makasira sa eleksyon. Okay, next. Punta tayo kay Kibuloy. Oo, si Kibuloy ay hindi pa po sinintensyahan. Pero ang pinag-usapan natin dito ay hindi disqualification. Kaya kung disqualification ang pag-uusapan natin, kailangan mo na i-convict si Kibuloy sa mga sinasampang kaso laban sa kanya. Ano ba yung sinasampang kaso sa kanya? Yung sexual abuse or rape ng 17 years old. Naalala mo yun, nagreklamo, nagtumistigo pa sa Senado, sa committee ni Senator Riza Hontiveros, si alias Amanda, na ang totoong pangalan niya po ay si Blenda Sanchez Portugal. Kinuwento niya, dinetalye niya kung paano siya hinalay ni Kibuloy. So, the fact na hindi siya sentensyado, ang importante lamang ay malaman mo ang mga akusasyon laban sa kanya on record yan. At hindi lamang yan, kinasuhan din siya ng trafficking. Trafficking sa RTC ng Pasig naman yun. Yung sexual abuse RTC Davao na nilipat na lamang din sa RTC ng Pasig o Quezon City. At nailabas na yung indictment laban sa kanya ng trafficking din at yung mga sexual abuse o rape din ng mga minors na ginawa niya sa Amerika. Ang dami-dami niyang kaso doon. Nalabasan na siya ng warrant. So, are these things not enough for you to take notice, judicial notice? You must take judicial notice na ang internet ay totoong entity. At lahat ng mga balita na nilabas ay hindi man lamang kinuntray ni Kibuloy, kaya totoo rin ang mga balita na lumabas. At totoo naman na may warrant of arrest siya. So, basihan nyo lang yan para ideklara siya na nuisance. Ang kanyang mga kaso ay magdudulot ng kahihiyan sa pagtakbo ng eleksyon para pagkasenador. Di ba? Ayaw ko, maniwala kayo sa akin, pero that is my argument. And I do believe, papanigan ako ni Attorney Rene Bueno dito na vlogger din. Papanigan din ako ni Attorney Claire Castro na abogado. At papanigan din ako ni Attorney Randolph Rani Libayan na abogado rin. Punta naman tayo ngayon kay Tolpo. Ang issue lamang, nuisance ba si Tolpo? Hindi ko na sasabihin na disqualified. Sasabihin ko lang na nuisance ba siya o hindi. Sagot, my golly,
forgive me to tell you that he is a nuisance candidate. Bakit? Yung kanyang kandidatura sa kanyang pagsampa, pag tinanggap ninyo, para nyo na ring sinampal ang buong Pilipinas sa pagtanggap ng isang tao na American citizen. Number 2, para nyo na rin sinampal ang mga mukha nyo. Kung tinawag nyo si Toto Kausing na sinungaling dahil magsisinungaling lamang dahil sa disbarred siya, bakit hindi nyo sasabihin na si Tolpo ay nasintensyahan sa pagsisinungaling gamit lamang ang isang krimen na tinatawag na libel? 4 na libelo ang sintensya sa kanya hanggang Supreme Court. Ladies and gentlemen, para po kayo masintensya ng libel, mapatunayan na ikaw ay nagsinungaling. Mapatunayan ikaw ay nag-imbento ng mga facts o ng mga pangyayari. Napatunayan na mga fake news ang iyong ginagamit na dahilan para kayo manlait at magbigay ng harsh criticism sa ibang tao. Ano ba yung kaso ni Erwin Tulfo na kung saan siya ay nasintensya ng 4 na libelo? Kanya po tinawag na extortionist, babaero, at saka corrupt itong si Attorney Carlos Dingso ng Bureau of Customs. Siguro magagalit ang taga Pangasinan kasi Pangasinense ito si Attorney Carlos Dingso na nilalait siya ni Erwin Tulfo. At hindi lang yan, pati si Rapi Tulfo nilait din siya na extortionist, pag-agaw ng asawa ng ibang lalaki. At nagpatayo pa ng mansion sa Apobay, doon sa Taguig. Yan ang mga akusasyon kay Attorney Carlos Dingso na sinabi ni Erwin Tulfo. The fact na sinintensyahan siya ng Supreme Court na sinasabi ikaw ay nagsinungaling nang yung sinabi na ito si Carlos Dingso ay gumawa ng ganito, ganon, at nakakorap siya at nagbigay ka ng opinion base sa mga fake news ay ikaw ay nagkasala ng libel. 2008 po, pinroklama ng Supreme Court na final na unexecutory ang sentensya ng libel sa 4 na libel case laban sa kanya. Sentensyado na siya, Mr. George Erwin Mujica Garcia. Sabihin natin na lumampas ng 5 taon para hindi na mag-epekto sa kanya ang moral turpitude. But the fact remains that he is of moral turpitude guy. Hindi nga lang siya ma-disqualified because of that kasi lampas na ang 5 taon. Pero it does not erase or delete the fact that he was convicted of 4 counts of libel that carries with it that description or that ruling that he is a guy sentenced in a crime that carries with it the nature or the natural description as a person with moral turpitude. Kung may moral turpitude siya, magagamit nyo na ngayon na dahilan para ideklara siya na nuisance candidate that the act of his in filing his candidacy for being a moral turpitude case holder ay he will only bring disrepute and mockery to the electoral process of our country. Gaya din ang sinabi nyo, dahil na-disbarred lang ako, sasabihin nyo na gano'n. How much more? Itong isang taong ito na kriminal, 4 na crime ng libel ang sinintensya sa kanya. At saka mayroon kayong record niyan, Mr. George Erwin Garcia. Bakit hindi niya sinasampahan? Ako sinampahan nyo. Wala nga kayong record sa akin. Bakit nyo ako sinampahan? Bakit si Kibuloy at saka si Tulfo ay hindi nyo sinampahan? Next, sa citizenship na issue, may hawak na kayo ng record ng citizenship ni Tulfo. Bakit ko nasabi? Yan ay masasabi ko sapagkat nung pinalit si Erwin Tulfo bilang congressman ng ACT-CIS party list kapalit ni Mr. Jeffrey Soriano na nag-resign na siyang number 3 nominee kasi daw siya ay number 4 nominee, ay alam nyo na sa panahon na yun na mayroong ebidensya na sinumiti ang kumaso laban kay Erwin Tulfo. At sino yung nagsampa ng kaso? Si Attorney Moises Tolentino.
So si Attorney Moises Tolentino, nung nagsampa siya, ay binasura ang kanyang kaso, pero naikabit niya yung ebidensya na US citizen si Tulfo at saka convicted siya sa 4 na bilang ng libel. So, ibig sabihin lang po niyan, meron kayong hawak na ebidensya na US citizen si Tulfo. Sapat na po yan na dahilan, Mr. Erwin Garcia, para sampahan nyo ng kasong nuisance candidate si Erwin Tulfo. Bakit siya hindi? Bakit ako sinampa ninyo? Na kung tutusin, walang koneksyon ang pagkadisbarko kaysa pagbibigay ng masamang pangalan para sa eleksyon ng senador. Mas may bigat pa ang pagkaging US citizen ni Tulfo. Bakit? Parang ininsulto mo na ang eleksyon natin na gusto mo pa ang mga tao ay ipahalal mo sa mga tao ang isang tao na hindi Pilipino kundi Amerikano. Intindies, Mr. Erwin Garcia? O ngayon, tanong, bakit pala na-dismiss ang kaso ni Attorney Moises Tolentino laban kay Tulfo? Ang rason po ginamit ng COMELEC ay hindi mapagkatiwala ang rason. Hindi mapagpaniwalaan. Hindi ako maniwala na tama. Bakit? Anong rason ginawa nila? Ang ginawa nila ng rason, ang disqualification daw ay pwede lamang isampa hanggat sa araw na maproklama ang kandidato. At dahil po, ang kandidato sa party list ay ang party, kaya na-proklama ang party ng AXIS noong May 26, 2022. Kaya sabi nila, hanggang doong araw na lang, pwede magsampa si Attorney Moises Tolentino ng disqualification. Tama ba yan? Kasi ang sabi ng COMELEC, ang katwiran ng COMELEC, ang pinoproklama ay yung partido. So, ngayon, si Mr. Tulfo ay pinroklama nitong huli na lang. Naproklama siya mga August ata. Hindi. February 2023, nag-resign si, February 6, 2023, nag-resign si Jeffrey Soriano na number 3 nominee at naging effective ang kanyang pagiging resign noong February 12 kung hindi ako nagkakamali. So, pumasok si Erwin Tulfo, nanumpa siya. Pero bago siya nanumpa, pinroklama siya muna ng COMELEC. So, I thought all the while, partido ang pinaproklama. Gaya ng argumento ni Attorney Claire Castro, hindi na po kailangan, dapat hindi nyo na pinroklama si Erwin Tulfo. Nagpalit na lamang siya kay Jeffrey Soriano. At bakit nyo pa pinroklama? So, ngayon, dinismiss ng COMELEC ang petition ni Attorney Moises Tolentino. Ang rason, filed out of time. Ano na daw? Technical, filed out of time. So, nung dinismiss, ang basihan nila dapat hanggang May 26, 2022 lang mag-file. Nung na-file, 2023. So, tama ba yan ang katwiran nila? Ang katwiran ni Attorney Tolentino, parehas din sa katwiran ni Attorney Claire Castro at ganun din ang magiging katwiran ko kung ako humawak na kaso. Ang walang pinag-ibayan sa proclamation, ang sinabi sa batas ninyo ay proclamation. Walang sinasabi niyan kung sino ang pinoproclaim. Kung walang kayong sinabi, hagip din ang mga party list nominee. So, ibig sabihin, pag dagdag na argumento ni Attorney Claire Castro, halimbawa, kung si Alice Goo yung number 4, kukontrahin nyo ba? Sige nga, kukontrahin nyo ba? Kasi napatunayan naman natin na Chinese citizen si Alice Goo. Ay, ikaw to talaga mga COMELEC ko. May pinipili kayo, may tinititigan kayo. Iba na yung may tinitingnan, kami tinititigan. Tinitingnan nyo kami lahat, pero iba yung titig ninyo kay Tulfo at kay Quibloy. Di ba? O so ngayon, ano na ngayon ang mangyari? Kasi sabi nyo, out of time. Kung ako tanungin mo, there is no difference between proclamation of a party list nominee and the party list itself. When the law does not distinguish, hindi umuuri ang batas kung anong klaseng proclamation.
You are not allowed to make distinctions. You are not allowed to sabihin mo, ay, hindi pwede. Kasi partido ito, party list, ikaw, nominee ka lang. Hindi pwede. So, sa ganong argumento lamang po, mali na kayo ron. So, nalaman ko din lang na si Atty. Moises Tolentino ay nagsampa ng motion for reconsideration at binasura din. Ang sabi ng COMELEC, nakalampas na ng mga 2 araw. Out of time na rin. Sayang. Kung ako'y naging kaibigan ni Mr. or Atty. Moises Tolentino, inakyat ko sana yun sa Supreme Court. Kasi bakit? Ang batas po, sa batas, kapag null and void ang decision, ay hindi po nagiging final. Okay? So, okay, next. So, ang isa pa po sa nakikita ko dyan, nung panahon na yun, ay itong COMELEC talaga, pwede rin sa Section 3 ng kanilang Rules of Procedure, may nakalagay po roon na pwede nila suspindihin ang kanilang Rules of Procedure. Dapat sinuspindi nila para i-accommodate, para titingnan ang merito ng kaso ni Atty. Moises Tolentino. Kung may katuturan ba o wala. Ang problema, hindi ninyo sinuspende ang Rules of Procedure. Kaya, ganon. Kung sa batas naman, ay hindi mag-a-apply ang batas ng Omnibus Election Code na hanggang proclamation lamang ang pagsasampa ng disqualification. Kasi party nominee naman ito ang pinagbabasihan. So, ang argumento ko dyan, wala pong proclamation ang party list nominee. So, kung walang nomination, pwede niyong tanggapin at ibig sabihin, hindi po tumakbo ang tinatag naman ng reglementary period, hindi tumakbo kasi hindi siya nag-a-apply yung on up to the day of the proclamation sa kay Erwin Tulfo. Kasi hindi naman siya pwede dapat iproklama, kundi i-appoint lang siya ng House of Representatives bilang pamalit kay Jeffrey Soriano. Hindi na nga kailangan ng proclamation. Kaya lang, binaboy na talaga. What is important is, ganun man ang nangyari, nagkaroon kayo ng pangalawang pagkakataon na makasuhan si Erwin Tulfo nung nagsampa siya ng kanyang kandidatura pagkasenador. Sana sinampahan nyo rin siya, kagaya ng pagsampa nyo laban sa kay Tuto Kausing, sana sinampahan nyo rin siya ng tinatawag na petition to declare Erwin Tulfo as nuisance candidate. Kasi bakit? Hawak nyo naman. Motu proprio yan. Kayo, law department lang ninyo ang magsampa ng kaso kagaya sa akin. Gaya kay Tuto Kausing, sinampasan ng law department ninyo. So dapat ang law department ninyo ay sinampahan din si Erwin Tulfo. Di ba? So ganun po. So nakita nyo yung injustice dito, mga kababayan ko. So, magkakampi kasi, alam mo naman kasi, alam ni Erwin Tulfo na si Erwin, parehong Erwin ang pangalan, ay alam naman ni Erwin Garcia pala na si Erwin Tulfo ay bata ni Bongbong Marcos. At si Erwin Garcia ay abogado ni Bongbong Marcos. Yan po ang resulta ng tinatawag na conflict of interest. Dapat hindi mo tinanggap ang appointment na chairman ng COMELEC sapagkat kayo po ay naging abogado ni Bongbong Marcos. Kaya ngayon, hindi ka pa makapag-desisyon laban kay Bongbong Marcos. Ganun lang ho, kasimple yan. Kaya po sa Pilipinas po, ang hustisya dito nabababoy. Kaya dapat kayo lahat may kasalanan kayo na pigiri. Bakit pigiri? Kasi binababoy ninyo yung batas ng Pilipinas. Yun lamang po ang aking ipo-point out dyan. Disqualified siya. Umamin na rin si Erwin Tulfo na siya ay nagserbisyo bilang US Army. Inamin niya. So kung nag-serve ka sa US Army, alam ng mga listeners ko
na sa Amerika ngayon, hindi ka pwedeng tanggapin sa US Army para mag-training kung hindi ka citizen ng Amerika. Number 1. Number 2, pwede kang tanggapin kung kahit hindi ka citizen, basta immigrant status ka doon. Meron kang green card holder ka. Kaya yan po ang, kung ibig sabihin ko na nakapasok si Erwin Tulfo, ibig sabihin, talagang, anong dahilan? Pero lumabas po sa katotohanan sa nilabas na digital copy ng Optic Politics na kung saan nagpadala ng sulat ang US Embassy na pirmado ni Angel Smith. Anong pangalan ni Angel Smith? So, pinirmahan niya na ang pangalan si Stephen Angel Smith. Pinirmahan niya ng revocation ng passport ni Erich Sylvester Tulfo. At napatunayan niya kasi na si Erich Sylvester Tulfo ay ibang tao at iyon ay sinilang noong December 30, 1965 sa Hawaii. At napag-alaman din nila na si Erwin Tulfo ay hiwalay, hindi si Erich Sylvester Tulfo kasi diniklara ni Erwin Tulfo. Ang problema kasi sa kanya, may hawak siyang Philippine passport sasama sa kay Bongbong Marcos noong September 2022 para sa biyahe sa Amerika. Kaya nag-apply din siya ng G2 visa. Ano ba yung G2 visa? Ang G2 visa po ay para lamang yan sa mga opisyal ng gobyerno na granting the visit status, official visit. So, nag-apply si Erwin Tulfo at ang application niya ay binigay niya noong September 14, 2022. At inamin niya doon, pinirma niya, sumampa siya, na siya si Erwin Tisheba Tulfo, na isinilang noong, kung hindi ko magkamali, August 1963 sa Tacloban City, Leyte. Ganon ang nilagay niya. Alam mo naman ang US, high-tech na high-tech. So, kinumpara ang passport, ang data nila doon na may perma si Erwin Tulfo bilang Erich at saka may thumbmark pa sa doon at may litrato. Kinumpara sa litrato at thumbmark ni Erwin Tisheba Tulfo kaya nag-conclude na ngayon na si Erich Sylvester Tulfo at si Erwin Tisheba Tulfo ay iisang tao lamang. At dahil doon, nag-conclude po ang US Embassy na pinirmahan ng US Immigration Officer, Foreign Service Officer, na si Stephen Angel Smith, na revoke ang passport ni Erich Sylvester Tulfo noong October 11, 2022. At ito po, yung server, yung nag-serve ng sulat kay Erwin Tulfo sa bahay niya doon sa Quezon City, sa Rodriguez Senior Avenue, ay ang nagnotaryo yung Foreign Service Officer ng US na pangalan niya ay si Michael Lin. So, ibig sabihin, binirify ko pong mga identity nitong si Angel Smith at saka si Mr. Michael Lin ay pareho po silang lehitimo na opisyal ng US Embassy sa Manila. So having said that, ang tanong na lang, pwedeng idepensa ni Erwin Tulfo, hindi po ako US citizen at there is no more need for me to renounce. Ano ba talaga, Erwin? At one time sa interview mo, ay sinabi mo na ikaw yung nag-renounce na ng American citizenship. Sa mga interview mo sa media, ay sinabi mo rin na ikaw ay inamin mo naging sundalo ka ng US Army mula 1988. So, ibig sabihin, kahit hindi mo pangalan ito, the fact remains na ikaw mismo ang aktual na gumagamit ng US citizenship at ikaw mismo ang nagsilbi bilang US Army soldier. Yan po. Ang aking lang dito sinasama ng loob ay bakit po yung COMELEC. May hawak na pala kayo na ebidensya laban kay Erwin Tulfo para masabi siya na nuisance candidate siya. Bakit hindi nyo sinampahan? Hindi kayo makakalusot yan.
Nung in-interview si George Erwin Garcia ni Doris Bigornia sa teleradyo ABS-CBN, sinabi niya na hindi daw sila pwede magsampa ng kaso laban kay Erwin. Somebody has to file it. Anong somebody has to file it? You have already that chance to file a case of cancellation of the certificate of candidacy of Erwin Tulfo because he will only put into mockery or disrepute the electoral process of the Philippines. Bakit? Kasi US citizen siya. Pangalawa, convicted siya ng 4 na beses sa libel. So, siya sinungaling, certified sinungaling. Kasi na-convict siya sa 4 na libelo. Makonvict ka lamang po sa libelo kung ikaw po ay fake news ang ginamit mo. At kung ikaw ay fake news, ikaw ay nagsisinungaling. At kung ay sinungaling, pwede nating masabi, pati sa US citizenship mo, nagsinungaling ka pa, di at tawag sa iyo, pathological liar. So, nakuha nyo na, nag-gets nyo na po. Yan na po ang aking sasabihin dito sa ngayon. Sa sunod, bukas ko na talakayin kasi bukas po, ngayong araw po ang deadline at mag-umpisa na daw sila imprinta. Tatalakayin natin ngayon kung ako po ba ay pwede tumakbo. Kasi po, deadline na ngayon at mag-imprinta na sila ng official ballot. Let me see kung mayroong chance tayo. At least alam ng Supreme Court. Pinaalam na ng COMELEC sa Supreme Court kung kailan sila mag-imprinta. So kung hindi mailabas ng Supreme Court ang kanyang utos na isama ako sa baluta, forever na ako na hindi may isama sa baluta. At in that case, I don't cry. I will move on. I will try my luck next time, sakasakali. But remember, pagka ganun mangyari, I'll keep my promise to you. Ang gagawin ko, tatakil ako ng mga senador. Bawat araw, isang senador ang aking itatalakay. At busisiin ko, buksan ko, hanggat sa kaugat-ugat ng kanyang mga kasinungalingan, kanyang mga pagnanakaw, at kanyang mga record. Busisiin ko po. Ganun po aking pangako dyan. Sino ba? Ang masarap dito banatan, si Bong Revilla, si Lito Lapid. O kahit yan si Amy Marcos, na fake diploma. Kahit niya kung marami pa sila. Si Francis Tolentino. Sino pang ibang na tumatakbo? Si Bongo. Yan, numero 1 din yan. Si Bato. Puro mga issue sa kanila pagpamatay ng tao. Sino pang iba? Si Nancy Binay. Hindi Nancy. Si Abby Binay. Si Camille Villar. Si Pia Cayetano. Abangan nyo yan. Pati si Erwin saka si Ben Tulfo. Yan po ang aking magagawa. May tutulong sa bayan. At magsasampa po ako mamaya ng disqualification laban kay Tulfo doon sa COMELEC. Total, hindi pa naman nag-umpisa ang election, so hindi pa siya nagproklama. So, okay? So, magandang umaga po sa inyong lahat. So, Antonio, masalimuot masyado ang buhay ni Sylvester Stallone. Si Jovito Carlon, no? Attorney Toto, sigurado ako sama ka sa baluta na ipiprinta ng COMELEC. Imornibal, magandang umaga po. At isa pala, bago ko ako umalis, nais ko lamang, humingi po ako ng pabor sa inyo. Please lang, bigyan niyo po ako ng kahit magkano lang makaya ninyo para pagtitipon kasi 10,000 pesos and 500 pesos ang bayad sa COMELEC para magsampa ako ng disqualification laban kay Erwin Tulfo. Dagdag niyan, gagastos pa ako ng mga papel. Marami siguro. I-estimate ko, I will need until mga 15,000 lahat. Please lang, ipon-ipunan ninyo. Whatever it is. Kasi sa ngayon, to tell you honestly, I don't have money in my hand right now. Ganun lamang po kasimple. Okay? So magandang, ito po ang aking number. Bahala na kayo dyan. Tapos, si Lorito Pagalilawan. Si Lloyd Pagalilawan dyan sa Tugigaraw. Kumusta? Shout out sa iyo. Sana may okay kandidato mo. So we need people like you. Salamat po, Loretta. Tapos si Robert Manawis. Thanks, attorney. Sabi naman ni Jovita Carlon, baka binayaran si George Garcia.
Roadster, hello po, ma'am. Tapos Antonio Bensosiso, mabuhay. Antonio Alarcon, Commission Piggy. Yun. Antonio, kaya dapat ituloy ang kaso kay Erwin para magkaalaman. Tama po yan. Cristobal Robiego, matindi si Garcia. Eddie Oga, mayroon mas mataas na tao dyan sa likod ng Comelec, Attorney Causing. Sigurado ako mas mataas na tao dito si BBM at saka si Romualdez. Antonio Alarcon, lahat ng nasa Comelec mga abogado. Rosita Perey, ang Comelec ay hindi kapani-paniwala. May pinapanigan at may iniit sa puwera. Comelec has no more credibility. NE, hindi ka po type ni attorney ng Comelec-ta. Sa Sabong Bicol, watching from Pleasant Hills, California, USA. Okay, Menda Gahi, wala kang pera, Dr. Toto. Wala kang panlagay kay Garcia, mukhang pera. Jason Bungabong, kupal talaga yung nasa Comelec. Terbo Deluxe, iyak ka na. Arcadia Fortaleza, Toto Causing, kaya natin baka may padulas. Okay. Celso Rivera, Comelec NCR, tumatanggap bayad. Ganun. Third D, good morning, Engineer Toto Bunyog. Inday Sabado, akala mo mananalo ka, boy? Hindi ko alam kung kakampi kita o hindi. Kung si Erwin na sana, baka si Erwin G. sabi mo, okay lang. Zenny Tesner, magandang gabi po, Attorney Engineer Dr. Toto Causing. Imelda Sotingko, unfair di po ba obvious na kayo po nuisance lang ng mga umupo at tumatakbo pa nga? Anicia Lorenzo, tukso talaga ang pera, nakakabulag at nakakagigil. Jupiter Pluto, di ako follower ni Mike Abbey, dumaan kanina sa YT ko nung makita ko topic niya, pinakinggan ko, Heis, kakadismaya, pinagsasabi niya. Ganun ba? Pakinggan. Ano bang sinabi ni Mike Abbey? Dapat yan, George Erwin Mojica, tadtarin ng katawan. Jobs Hughes, Bong Flores, Buenos noches, Attorney Toto Bunyog, Causing, mabuhay ka. Okay, Dolan, wala na tiwala mga tao sa Comelec. Bong Flores, Nuko-nuko, Roko-roko, yung si Comelec Chairman Garcia, pamimimersonal ang ginagawa niya. Joy Deer, watching from Vancouver. Vicente Asadon Loyola, lahat na bumabati ko sa Comelec, ginagawa niyang nuisance. At Dolores Calayag, Naked Eye, watching from California si Dolores. Naked Eye, sarap ng buhay, lahat ng privilege na sa kanila na government, pero tingnan nyo kung ano ang klase serbisyo binabalik sa tao. Tapos si Jupiter Pluto, maray na banggi po, Doc Engineer Toto, nainis ako doon sa isang broadcaster na si Mike Abbey. Napanood ko kanina, palibhasa, kasamahan niya sa trabaho ay mukhang pinagtatanggol niya itong si Erwin Tulfo. Ginagawa lang daw topic ng mga ibang vlogger at marami daw nainggit kay Erwin Tulfo dahil number 1 daw sa survey. At hindi naman daw nagreklamo ang US government, pero bakit daw tayong mga Pilipino reklamo? Birahin ko kay si Mike Abbey. Sige, buti sinabi mo. Rogelio Tapado, watching from Los Angeles. Alex Solin, good evening, Sir Toto. Amic TV5, UK, Dr. Toto Causing, Toto, daw, ginahimo na lang tanila ignorante, kathag na kalagpad, sang poster, may multor pa, may hakot pa sa mga probinsya. Ayun ang ayuda, ang akap. So Vicente Asadon Loyola, kaya kalagan, bantayan ang Comelec-ta ngayon, election, bakit si Alice Go kinasuhan nyo? Si Erwin Tulfo, takot kayo, nandyan sa Comelec-ta. Alam nyo siya ay American citizen, tapos marami kang ek-ek, George Garcia, Jerry Dizos, God bless you, General Dr. Toto Causing, Eric Enrico Veldicantos, good evening po. Peter Aludino, Happy New Year. Happy New Year sa lahat. Iscar Montano, bayaran ba sila? Astra Causing, good morning. Minda Gahi from Rome, Italy, Bion Gurno, stay safe, Dr. Toto, more power. Sige. Meron pa ba? Si Jerry Diazis, Carlo Celso Rivera, tapos si Joy Deer, si Joven Rarama, si Antonio Buensoseso, tapos si Maria P. Sintos. Shout out, Vicente Ferrer, ang mga Tulfo walang substantial knowledge of law, hindi sila lawyer sa graduate of law. Of course, si Vicente Ferrer, sa Libby, Rojas City, at taga Rojas City pala si Vicente Ferrer. Cassandra Daisy
Prediction ko, lahat ng BBM candidates mananalo dahil dating abogado ni BBM si Garcia. Antonio, sa mga nakakaluwag, please help and donate. Ulitin ko ang panawagan sa inyo. Kung sino maluwag yan, kahit tag 500 pesos o 100 pesos, makakuha na yan sa aking pong GCash. Makatulong na yan para pambayad sa Comelec po. Okay, Connie Kennedy, sampahan mga taksil sa bayan at serve sa Amerika para magbigay sa taong bayan ang ninakaw nila sa Pilipinas at bulsa ng Amerika. Cassandra Daisy, bakit ayaw ng Comelec ng manual counting? Yung iba si George Maria F. Sintos, thank you. Esther Ongkiko, good morning. So ngayon, kung ano man ang sobra, kung may sobra, magsasampa pa po ako sa Supreme Court. Kailangan ko po isampa sa Supreme Court ang petition na magbuo ng tama na random manual audit kasi hindi na natin mapilit na maging manual ang counting. So ang gagawin ko na lang na pag-aralan ko na po ang Section 29 ng Republic Act 8346. So ngayon, gusto ko na ang mamili ng mga presinto na bubuksan para bilangin manual ay ang mga political parties na magkasundo sila. Tapos ang pagpili ay hindi computer, kundi mano-mano, bilangin. O di kaya tambiulo. Mahirap yung tambiulo kasi dayain nila kung ano lang number ilagay nila. Mas maganda yung ilagay na lang ang Manila paper sa dingding at doon mamili ang bawat mga partido para ang mga random check ay hindi nila alam. Okay? Kasi kung alam nila, yayariin nila ang mga presinto na napili para pag binilang parehas sa tinatawag na resulta ng computer. So isama ko sa kaso diyan na kailangan ang lahat ng mga voters verifiable receipt ay itabi at bubuksan. Kung napili siya sa random checking, bubuksan din para makumpara kung ang resulta ng voters verifying receipt at saka yung manual ay pagkapareha at ikumpara din sa counting ng computer. Tingnan natin. Okay. So, yung tulong niyo sa akin ay tulong po ito para sa bayan. Ang unang kaso sa sampang ko ay si Erwin Tulfo, disqualification sa Comelec. Alam niyo naman yan, ang sinisigil ng Comelec na bayad, 10,500. So kung 10,500 sa isang tao na sasampa ng kaso. So tulungan niyo ako, kung gusto niyo na makatulong, mas maganda kasi kung asa-asa tayo katsino, sigurado ako baka hindi tayo makabuo. Ako naman ay honest na pagsabi, talino lang ako meron. Ang pera wala po ako. Okay? Tapos ang kailangan ko, hindi lang po filing fee. Kailangan ko rin ang mga pakabili ng mga bond paper, makapaseros na 2 pesos pa naman ang per page ng Xerox, basta magandang Xerox na isasubmit na papel. Okay? So siguro I need around 20,000. Yun lang, wala nang iba. Pero kung magsobra ang ibibigay ninyo, gagamitin ko naman ang pundo, magre-report ako dito. Gagamitin kong pundo, magsasampa din ako sa Supreme Court ng isa pang kaso na kung saan ay pautusan ang Comelec kung anong gagawin sa random manual audit o manual checking bilang kamay-kamay ikumpara sa bilang ng computer. So magandang umaga po sa lahat at si George Lacoin sa Kamatis Analysis Unit, Cow. Tapos si Paps Chulo, Way Cow, Edwin Quilizo, Corruption is the Key, Esther Ongkiko. Good morning po, Dr. Maria F. Sintos. Cassandra Daisy, Reacts. So, Connie Kennedy, Sampahan, okay. Okay, andito, Antonio, sa mga nakakaluwag, please tumulong. So, magandang umaga po, Mr. Tolpo, Carinyoso, Tikalon kung sa Ilonggo pa, Bakakon kung sa Cebuano pa, Butbut, Butbutan,